Ang nagbitiw na kongresista at kontrobersyal na dating chairman ng House Appropriations Committee na si Zaldico, lumalabas ngayong hindi lamang nakakuha ng kontrata sa Public Works, Agriculture at Education Departments. Nagkaroon din daw siya ng kontrata sa Land Transportation Office na nagkakahalaga ng halos 2 bilyong piso. Ibinunyag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, meron umanong irregularidad sa 3 proyekto ni Ko sa ahensya. Highlighted the deficiency and non-compliance with the contract requirements and specification on non-utilization, underutilization of various components in the facility, and improper computation of the contract results in a overpayment amounting to 26,993,332. Nagagalit ang ating Pangulo. Hindi ho birong pera ng gobyerno. Hindi po siya maliit na halaga. At ang mga kontratista raw sa mga proyektong ito. Upon closer investigation, it was further determined that the joint venture contractors of this project were LDLA Marketing and Trading and SunWest Corporation and Development Corporation. Notably, one of the entities, SunWest Construction, has been linked to ako Bicol Representative Elizalde Zaldico. Ito po yung Central Command Center na isa sa 3 proyektong finlag ng Commission on Audit. Bakit kanyo finlag? Kasi kung makikita ninyo, bagamat operational naman daw, iilan lamang yung mga equipment dito gaya ng mga desktop, LED screen bukod sa server sa baba. Pero nagkakahalaga na raw ito ng mahigit 900 million pesos. Pinaimbestigahan na ito ngayon ng LTO sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at Office of the Ombudsman para masampahan ang kaso at mapanagot ang mga sangkot. Kabilang din sa pinaiimbestigahan ngayon ng LTO ang IT Training Hub at ang Road Safety Interactive Center na may kontratang nagkakahalaga ng mahigit 499 million Lupit pesos. Talaga nito, Brad. Ayon kay Assistant Secretary Lacanilao, ang mga kontrata ay pinirmahan noong 2021 sa panahon ni dating LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante at binayaran daw ng buo sa panahon ni Assistant Secretary Vigor Mendoza noong 2023 at 2024. Yes, kasi siya ang pumirma. Kung ako ang tatanungin. Pangalawa, bakit ho i-receive itong building na to kung alam po natin na kailangan maimbestigahan? Si Mendoza ay giniit na walang irregularidad sa pagbabayad ng LTO sa mga proyekto. So, nung tinapos ng kontratista yung project, meron naman tayong mga technical working groups who check yung compliances, yun lang po namin nabayaran. Pero mind you, ang binayaran lang namin yung tail end ng kontrata kasi may previous payments made by the previous administration. Tungkol naman sa mga alegasyon ng overpricing at pagkakaugnay ng kontratistang SunWest, sabi ni Mendoza, at the time ng SunWest, hindi naman issue at the time. Hindi pa siya nabablacklist o wala namang negative information at the time. So, okay lang yan. Sinubukan namin kunan ng pahayag si dating LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante at ang SunWest, pero hindi nila sinasagot ang aming mga tawag at text. Bakit? Habang sinusubukan namin kunin ang pahayag ng LDLA Marketing and Trading. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 oras. Grabe, no? Pinakita naman dito eh. O, kita nyo, yan, no? Yung bilyon-bilyon na pinaggastusan, no? Lupit. Sabi kasi wala pa naman daw record yung SunWest at that time na masama or something. Hindi pa kasi nadidiscover. At saka nasa posisyon pa yung mga animal na yan. Di ba? Kaya hindi pa masabi kung maganda ba o hindi maganda yung nailagay dyan. Pero kitang-kita naman po natin.